Ano nga ba ang hiwagang nababalot sa likod ng bawat titik? Mga mensaheng ipinapahayag kalakip ng bawat awitin. Sila'y gaya din ng mga kandilang mapanlinlang ang liwanag. Tatanglawan ka, gagabayan, at ipakikitang sumasaayos lang ang lahat. Ngunit sa patuloy na paglayab ng sindi nito ay gayon din ang pagkaubos ng kanyang buhay. Kung kailan inaakala mong malakas, yung pala ay malapit nang magwakas. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kinilala sa larangan ng musika. Ginamit ang mga awitin upang mga hinaing ay dinggin, inidulo at sumisimbolo sa bawat Pilipino. Ngunit sa kasagsagan ng pamamayagpag, sino nga ba ang mag-aakalang maglalaho na pala ang liwanag na taglay nito? Kung kailan namamatay ay tsaka nga ba humahaba ang buhay? Ang kwento ng tagumpay at pamamayagpag ni Jamir Garcia o yung tinaguriang pioneer ng rock band sa Pilipinas, bokalista ng Slapshot. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Vladimir Salenga Garcia sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat bilang si Jamir. Siya ay isinilang noong 5 ng Setyembre taong 1978 at nagbuhat sa probinsya ng Pampanga. Nakilala si Jamir bilang songwriter, musikero at isa sa mga pioneer ng mga awiting metal rock dito sa bansa. Nagsimula ang kanyang kasaysayan noong 14 ng Pebrero taong 1997, araw ng mga puso na magkaroon ng pagtitipon sa University of Santo Tomas. At sa panahon na yun, nabuo ang bandang Slapshot na may genre ng mga rockista, na inspire naman ng international band na Red Hot Chili Peppers na kanilang idolo. Hindi kasama sa orihinal na miyembro ng Slapshot si Jamir at nakapasok lang siya noong unang bahagi ng taong 1998. Matapos silang iwan ng kanilang orihinal na bokalista na si Reynold Monsayak. Sa pagpasok ni Jamir, walang mag-aakalang magsisimula na pala ang pamamayagpag ng Slapshot. Hindi pa sila gaanong bihasa sa iba't ibang instrumento na mga kailangan at wala pa masyadong karanasan nang inilabas nila ang kanilang kauna-unahang album na 4th Degree Burn na tinangkilik naman kagad ito ng mga fans. Kahit pa unang beses pa lang nilang marinig ang mga kantang nakapaloob sa album na yun dahil ang lahat sa kanila ay sariling komposisyon at hindi basta ni-revive lang na kanta ng kung sino-sino. Dahil sa dami kaagad ng tumangkilik sa una nilang album na yun, masasabi na ring tagumpay ito lalo pat umabot na rin iyon sa platinum status. Unti-unti na silang nag-evolve sa mundo ng musika at unti-unting nakilala ang metal rock sa industriya. Malaking pangalan na ang Slapshot pagpasok ng year 2000 kung saan isa na sila sa mga tinitingala ng mga kabataan. Hindi naman nila itinuturing na kukumpetensya ang iba pang mga banda noong mga panahon na yun dahil meron nga silang sariling identity at lahat sila ay mga kapatid sa larangan. Nangungunang rock band ang Slapshot noong buong year 2000 na iyon na umaani ng mga parangal, papuri at kaliwat kanang paanyaya para sa mga gig nila at ang pagkakaroon nila ng commitment sa kanilang grupo ang itinuturing ni Jamir na siyang susi sa kanilang pamamayagpag. Dahil di kagaya ng iba't ibang banda na nagkakawatak-watak pagkatapos ng ilang taon, sila ay nananatiling buo at aktibo sa paglikha ng mga bagong awiting inaalay nila sa mga tagahanga. Kinilala sila bilang Band of the Year noong mga taong simula 2001 hanggang 2003. Tinanghal din silang Best in Album Packaging para sa Nobena noong taong 2002. At ang isa sa pinakapopular nilang kanta ay ang Agent Orange at iba pang mga kanta na kinukonsiderang nasa kategorya ng hardcore rock. Ikapito ng Marso taong 2008 dahil na rin sa kanilang pamamayagpag sa larangan nang maimbitahan silang mag-perform sa Dubai Desert Rock Festival kung saan nakasama nila ang kanilang mga iniidolo sa mundo ng musika kagaya ng Korn, Machine Head, Velvet Revolver, Muse, Marky Ramon at kung sino-sino pang mga international stars. Ang Desert Rock Festival na ito ay ang siyang pinakamalaking rock festival sa buong Middle East
hanggang taong 2009. Dahil sa pagkakataong iyon na tumugtog sila sa napakalaking entablado kasama ng mga international bands, ay napakalaking karangalan para kay Jamir at sa banda nilang Slapshot, dahil ayon mismo sa kanyang pahayag ay lalo pa silang nai-inspire na gumawa pa ng mas marami pa at mga orihinal na komposisyon. Hindi lang sila nabigyan ng pagkakataong mag-perform doon, kundi binigyan din sila ng pagkakataong gumawa ng kanilang kauna-unahang international records na kumakatawa naman sa Filipino sounds sa iba't ibang mga banyagang bansa, at nagsimula na nga silang magpalabas lalo na sa mga bansang Asyano. Taong 2011 nang inilabas naman nila ang pinakahuling album na 15 Calibre sa ilalim ng Poly East Records, na gaya ng inaasahan ay puro sariling gawa at komposisyon din, at sila rin ang gumawa ng arrangement dito, kaya't di na nakapagtataka pa na muling kilalanin ang kanilang kagalingan dahil nagkaroon iyon ng nominasyon bilang Best Artist mula sa MTV Asia. Taong 2012 naman nang si Jamir ay nakipag-collab sa Filipino-American superstar na si Apple de Ap ng Black Eyed Peas para silang kumanta ng theme song ng pelikulang El Presidente na opisyal na entry sa 2012 Metro Manila Film Festival, kung saan inanin nila ang karangalan bilang Best Theme Song. Taong 2018 naman, nang muling makipag-collab si Jamir sa isa pang hip-hop group na Chinese Mafia para sa kantang Laban, na ginawa ring opisyal na soundtrack para sa pelikulang We Will Not Die Tonight na entry din sa pista ng pelikulang Pilipino. At heto pa ang ilan lang sa mga album na kanilang nagawa ng panahon ng kanilang pamamayagpag. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, hindi pa rin makakarating sa tugatog ang Slapshot kung wala silang pinagdaan ng mga pagsubok sa kanilang dinaraanan. Sina Jamir ay apektado rin ng mga social struggles na nararanasan ng bawat Pilipino, na kalimitan ay dinadaan nila sa awitin ang kanilang mga mensahe para sa kanilang mga kababayan. Ang pamimirata ang isa pa sa pinakamalaking issue na kanilang isinisigaw sa gobyerno, dahil nagbabayad sila ng tamang buwis sa kanilang mga awiting nililikha. Ngunit lumalabas na mas kumikita ang mga piratang matyagang kumukopya ng kanilang mga obra, at wala man lang batas na nagpoprotekta sa mga kagaya nilang aktibo sa industriya. At maliban sa mga awitin, paano nga ba natin mahuhulaan ang nilalaman ng puso ng isang musikero? Ika-20 ng Nobyembre taong 2020, habang si Jamir ay nasa kanilang tahanan sa Sangangdaan sa Quezon City, siya ay hinahanap ng kanyang mga kasama sa bahay matapos nitong mawala ng may katagalan sa kanilang paningin, na di pangkaraniwan lalo pat nasa bahay lamang sila. At nagulantang na lang ang lahat nang matagpuan nila si Jamir na nakasabit na ang sarili sa loob ng palikuran sa pamamagitan ng kumot na itinali sa maliit na bintana. Kasama ng pagkataranta, naisugod pa nila sa ospital si Jamir, pero idineklarang dead on arrival na siya. Indikasyon lang na matagal na siyang nakasabit bago pa man siya matagpuan ng kanyang mga kasambahay. Samantalang ikinagulat din ito ng industriya at ng buong bayan, dahil napakabata pa at di pa napapanahon ang biglaang pagpanaw ni Jamir Garcia. Ganong wala namang nakakaalam ng kanyang mga dinadala sa buhay. Nagluksa ang buong mundo ng musikang Pilipino at naghatid ng pakikiramay ang lahat ng kanyang mga kakampi, kapamilya, at mga kapatid sa larangan. Si Vladimir Salenga o si Jamir Garcia ay pumanaw sa edad na 42 anyos lamang. Ano nga ba ang hiwagang nababalot sa likod ng bawat titik? Mga mensaheng ipinapahayag kalakip ng bawat awitin. Sila'y gaya din ng mga kandilang mapanlinlang ang liwanag. Ikaw kaibigan, tumatanglaw ka ba at ipinapakitang sumasaayos lang ang lahat? Nababatid mo ba na sa pagkaubos ng iyong liwanag ay kadiliman ang uusig sa iyo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!